tagal nang hinihiling ni Senador Trillanes yun, pirmahan yung waiver, ipakita. Kapag ka naipakita nila na walang mga pumapasok na mga illegal na pera doon, di malamang ho hanggang ngayon hindi natin pinapaniwalaan si Trillanes. Malamang ho hanggang ngayon tae ang itsura ni Trillanes pati ho sa atin, di ba? Pero takot na takot ho sila, mga bossing. Takot na ipakita yung mga bank accounts. At existing ho yan, ha, mga kababayan. Existing po yan. Paano nalaman? Yung si Ellen Tordesillas, yung manunulat sa dyaryo. Nung una, yung kainitan, no, mga bossing, dati pa siguro mga kaumpisahan yan ni Trillanes at ni Duterte, 2017, something like that. Nilagyan nila, sinubukan nilang lagyan, deposituhan ng pera na 500 yung ano na yon, yung account na yun. Pumasok ko. Ibig sabihin, meron talagang bank account. Kasi mga kababayan, kapag wala at hindi existing yan, hindi tatanggapin ng ano yan, teller yan eh. Sasabihin, ma'am, wala po, mali po. O sir, mali po. Yung bank account na isinulat nyo dito. Hindi nila tatanggapin yan, mga bossing. Pero pumasok. Tapos ito lang ho, mga kababayan, mga ilang buwan lang ho, sinubukan ulit ni Ellen Tordesillas, no? Naglagay ng 100 piso doon sa bank account o joint account ni Inday Sara Duterte at ng dating Pangulo. Pumasok pa din. Ibig sabihin, gumagana pa din ho, mga bossing. Mano ba naman, buksan nyo yan. Ipakita sa mamamayang Pilipino na wala talagang mga labas-masok na bilyong-bilyong pera galing sa illegal. At least, baka ikapanalo pa ho ni Inday Sara Duterte yon. Pati po yung impeachment, kung itinuloy ho nila yan, mga bossing, at naidepensa nila ng maayos yung kanilang sarili, baka yan pa po ang dahilan ng pagkapanalo ni Sara Duterte sa 2028. Kasi pag nakita natin, oo nga no, tama yung sinasabi ng kampo ni Sara. Naku, iboboto ko to sa susunod na eleksyon. Pero ang tingin ko ho na magiging dahilan ng pagkatalo ng Vice Presidente, mga kababayan, ay etong pagtanggi nila sa lahat. Pagtanggi doon sa confidential funds na ipaliwanag, pagtanggi dyan sa mga bank accounts, pagtanggi ni Pulong na ipakita yung likod niya, kung may tato o hindi. Lahat po yan, mga kababayan. Sama-sama po yan, no? Galing sa report ng Anti-Money Laundering Council. Kasama na rin dyan yung nilaro nila raw supposedly yung procurement sa Department of Education para sa mga laptops ng mga bata. Isa pa din yun. Aray ko po. Dami ano? Sabi ni Romualdo Anastasio, palit sampal na nga ni Digong kay Trillanes para po may... Totoo, di ba? Okay lang, walang problema. O sige. Basta kapag pirma agad ng waiver. Pero wala din, no? Binantaan pa, ha? Binantaan pa ng kampo ng dating Pangulong Duterte, si Trillanes, kakasuhan. Pero inaantay ko ho yung kaso, wala naman pong kinaso. Delicate ho kasi sila kapag natuloy yung kaso na yon, mga boss. So ang sasabihin ng korte, sige, ang kinakaso nyo kay Trillanes, libel, libelo, paninirang puri. Ngayon, para mapatunayan natin na si Trillanes ay sinisiraan lang kayo, buksan natin yung bank account. Ipakita ninyo sa amin yung bank account na wala talagang pumapasok na kaperahan na galing sa illegal dyan sa bank accounts na yan. Ayaw nga nilang mabuksan. Kaya hanggang ngayon ho, mga bossing, wala silang kinaso kay dating Senador Trillanes. Diba? No? So, kasi mabubuksan yung ayaw nilang mabuksan. So, grabe itong mga akusasyon na to, kailangang harapin, lalong-lalo na mukhang ang dami na namang flinag ng COA dito sa Office of the Vice President. Uy, oo, may bago. May bago ho, mga bossing, na pinlag ang COA. Mamaya pakita natin, ha? Liquidation at this point in time, no? Pati yung mga CCTV raw na 200+ thousand isa ay meron. Oo, mga kababayan, pati po yung laptop 300. Magkano? 300,000 daw
ang kada isa? Don't know how accurate that is, no? Pero ito ba akusasyon na to? Seryoso. At kung seryoso tayo na ayaw natin ng corrupt regardless, no? Wag nila sasabihin na, bilyon-bilyon yung kabila. Sino ba nagsasabing wag tugisin yung mga nagnakaw doon sa infrastructure project? Tugisin yun, pero tugisin rin yung nagchichirya ng pera ng bayan, yung supposedly gumagamit ng 125 million in 11 days. Kasama yun. Kasi ang sinasabi ng mga DDS, kumbaga, iniiwas nila lagi ang vice-presidente. Yung tipo bang parang iisa lang ang function ng ating gobyerno, kailangan isa lang ang fokusan, ang dami pong sangay ng gobyerno, mga kababayan. Di ba? Kaya pwedeng sabay-sabayin po yan. Corruption, di ba? Ang dami na napagawa sa puso nila na classroom, napagaling na mga tao sa ospital at mga napadalang mga gamot, no? Ang dami na pwedeng magawa ng mga perang yun na kung pinapabayaan natin just because idolo natin yung tao, mali naman yata yun, no? So kung totoong anti-corruption tayo, from all kinds of corruption must be yung mga DDS na yan, ang gusto lang nila ay kumbaga laging magaling si Vice Presidente o laging magaling para sa kanila yung mga DDS. Ngayon mga bossing, nasan ba yun? Papakita ko lang sa inyo ng mabilisan. Ito yung tinutukoy niya na yung tinutukoy niya na mga CCTV, etc. Ito, CCTV CCTV mga bossing, tingnan nyo lumalabas po, 7 CCTV umaabot po ng 1.4 million o 1.5 pa nga pagka sinuma total, pagka inano mo na yan ni-round up mo. CCTV unit, no? 1.5, lumipat. Nawala. 1.484 million 7 CCTV, ayan Tapos yung laptop, ayun, may highlights, no? 13 unit ng laptop, nakasulat dito, 3.9 million mga bossing. Magkano lumalabas yan? Lumalabas 301,000 pesos kada isang laptop. Pero, may paglilinaw naman daw dyan. No? Ang sabi ng OBP, may paglilinaw naman daw sila dyan. Siyempre, ipapakita natin yung paglilinaw nila. Dahil ang sabi mga kababayan, ay hindi naman daw talaga laptop. Kumbaga, yung mga photocopier. Yun. Mali lang nang naisulat. Mga photocopier. Sabi ko, wait lang. Photocopier. Magkano ba yung ganun? Yung mga basic daw, mga bossing, chinek na din natin no? Yung mga basic daw po, ay, kumbaga, hindi din naabot ng 100,000 Ito, nasan ba yun? Ayan. Yung mga basic, naglalaro lang daw po sa 5,000 pesos hanggang 15,000. No? Mark, basic yan Ipakita mo yung high-end para naman maipaliwanag din. Yung high-end naman mga bossing na photocopier ay nasa 30,000 lang daw po. Ayan, 27 hanggang 30,000 po. Kahit na pala na sinubukan nilang ilusot, malaki pa din. Mahal pa din. Di po ba? Ayan ito. Mahal pa din. Epson Eco, magkano? 30,000. Overprice pa din. Mga kababayan. 30,000 ang layo. 10 beses. High-end na yan na photocopier, mga bossing At lahat po yan. No? Tingin ko masasama po yan sa impeachment nitong darating na Pebrero 2026, mga bossing. Kala nila tapos na sila, hindi At talagang tutugisin po sila, mga boss Chief sir. Anyway, si Takeru Miyamoto alauna ng katanghalian naka-live po sa Birahan PH, no? Para po doon sa hindi pa nakasubscribe doon sa ating Birahan PH, ito po yung ating channel na yon, no? Ayan, Birahan PH, no? Paki-subscribe, paki-puntahan, no?